Yun o, magandang araw sa inyong lahat mga ka-adventure. Welcome back again to my channel. So ito na yung day 3 ng aming Pagod Food Ride. So ang ride namin is simula rito sa Bigan hanggang makarating ng Patapat Bridge. Yan sa Pagod Food. So syempre ito pa rin yung makakasama natin. Si Bentley, si Je, at syempre yan si Tin. So si Charles din na natin makakasama dahil umuwi na siya ng Manila. So estimate namin nasa 173 km simula rito sa pinag-stayan namin papuntang Patapat Bridge. Tapos simula sa Paway Church nasa 53 km. So mahaba-haba rin mga ka-adventure. Kaya tara, samahan nyo kami. Let's go. So yan mga ka-adventure, good morning sa inyong lahat. So ito, ride out na kami. Time check is 5:43 ng umaga. Madilim pa rito sa Bigan. Hindi katulad kahapon. Late na yung ride out namin. 8:30 na kami umalis ng Bawang La Union. So mahaba-haba yung biyahe natin ngayon. Estimate namin is 173 km. Tapos hanggang makarating ng Paway, Lawag, nasa 53 km. So yun yung una natin pupuntahan. O, ito yung binaybay namin kagabi. Buti na lang sinamahan kami nung isang siklista na nakamotor. Nagpakilala siya na siklista rin daw siya. And so yun mga ka-adventure, ito namit natin uli sila Katserong Lakay. Woo! Ayan. Padyak! Sarap bakbay! Ayan, so yun mga ka-adventure, siya yung kasama ni Charles kahapon. Ayan. Nakita ulit natin si Sir, ano nga po? Katserong Lakay. Katserong Lakay. Katserong Lakay. Astig! Nag-aabot pa. Papunta siya ngayon ng Lawag. Papunta rin siya Lawag. So kami dun din yung punta namin ngayon. Mga ka-adventure, ayan si Sir Katserong Lakay. Nadaanan tayo dito. Grabe. So niyayaan niya kaming kumain ng almusal. Ayan, so kain daw kami rito sa Jollibee. Thank you sir sir, thank you po. Thank you po. Ingat po. Ayan, so yun mga ka-adventure, ito pag-order niya ng pagkain, ito iniwan niya na kami rito. Ayan, maraming salamat po Sir Emilio. Ayan, si Katserong Lakay, maraming salamat po. Ayan, so yun mga ka-adventure, si Sir Emilio Mina nga pala is nag-PH loop siya last year lang. Grabe no. Ibang klase rin. So ito yung in-order niya sa amin. So beef tapa yan ano. Yan, beef tapa. Tapos in-order niya kami ng kape. Tapos pagbayad niya, sa amin pa yung sukle. May pang merienda pa. Sobrang maraming salamat po sir. Laking tulong na po to para sa amin. Ito mga ka-adventure, tapos na kami mag-almusal. So yung park na yan mga ka-adventure, dyan yung Bell Tower Church. Tapos ito yung Jollibee. Halos malapit lang talaga sa Jollibee. Nasa 350 meter lang. Tapos dito kami sa kaliwa. Oh, nabusog kami. Maraming salamat po ulit. Katserong Lakay. Ito mga ka-adventure, ride out na kami. Time check is 6:28. So ito yung arko ng Bigan. Yan. So sayang hindi pa bukas yung yung Bell Tower. Pupuntahan sana namin kasi pag search ko nakakita ko may dito nga pala yung Bell Tower. So sayang naman, alas 8 pa bukas. Kung aantayin natin yun, baka gabihin na naman tayo pagdating dun sa pupuntahan natin. So nandun na sila sa unahan. Umuna na. So simula pala rito sa Bigan is nakaka 433 km na kami from Taytay. Going to Paway Church na tayo mga ka-adventure. Yun yung una nating pupuntahan dito sa day 3 ng ating biyahe. Ito si Tin, nasa kanan, nilalamig. Malamig ba Tin? Nakakangatal daw. Baguio Pills. Grabe, sobrang lamig talaga. Ayan temperature 22. Ayun, nasa harapan si Jay tsaka si Bentley. share ko lang sa inyo mga ka-adventure yung diskarte ng pagpadyak namin. Minsan lumilipat kami rito sa kaliwa kapag maluwag. So
kapag may sasakyan na, lumilipat rin kami rito sa kanan. Kasi nakakalaspag rito sa kanan, matagtag masyado. So dito sa kaliwa, maganda sipaan, makinis. Dito kasi talbog kami ng talbog eh. So sa ngayon, nandito kami sa kanan kasi masikip eh. Masikip yung kalsada sa kaliwa. Dito sa kanan, maluwag. Maraming truck ngayon dito. So doon tayo sa safe. Pag maluwag na lang, sasamantalahin na lang namin. Ang sakit kasi sa kamay sa kanan, matagtag oh. Parang nagte-trail eh. Sa part na to, headwind, kaya nakipagpalit tayo. Maubos ito eh, pagka tinamaan ng hangin to. Si Ben niya yung nasa harap, tapos yung ibang kasama nasa likod niya. Si Jay, tsaka si Tin. So, nagbagsak kami ng takbo ngayon kasi lakas ng hangin eh. Huwag natin labanan. Bawiin na lang natin mamaya. So, sa part na to, ahon mga ka-adventure. So, nasa 4% lang naman dito sa bandang Baksil. Yan, nabasa ko lang doon sa elementary school. Nakalagay kasi Baksil Elementary School. Ayan, nag 5%. Yun, naglaro lang yung gradient sa 4 to 5%. Dito na tayo sa ibabaw. Lusong oh. Magkakambal ng ahon. Deadly tayo, deadly. Recover. Ito mga ka-adventure, stopover muna kami rito sa San Juan. So si J, yung upuan daw niya is bumababa, kaya ayusin niya muna, itataas niya. So ayan, ayusin na nila. Yung si Tin, inom ka na tubig. Ito, padyak na uli kami, okay na yung bike ni J. So ang laki daw nung binaba nung seat post niya, kaya nanakit daw yung niya, balikat tsaka hita. So mahirap yun mga ka-adventure kapag na-adjust yung seat post nyo. Maninibago na naman kasi yung katawan nyo. Ang lakas makalaspag nun, buti na lang napansin niya. So from Bigan hanggang makarating dito sa Ilocos Sur, nakaka 26 km na tayo. So time check is 7:34. Yun, goods na yun, nakuha natin na halos isang oras lang. Ito mga ka-adventure, bali bumili muna kami ng makakain dito sa 7-Eleven. So yun yung 7-Eleven, nandun si Jet tsaka si Bentley. Ito si Tin. Ayan. So, ayan, so ito binili ko, 2 beng-beng, isang lala, para habang pumapadyak may nginunguya tayo. Tapos refill na rin ng tubig para dire-diretso na tayo. So yun mga ka-adventure, from Kabugao to Paway Church, nasa 37 km na lang. So konti na lang, nasa kalahati na tayo. Yun si Tino, may bagong skill, tumatayo na. Kasi ahon to, sa part na to ahon. After ng ahon sa Kabugao, ito lusong, recover. So mga ka-adventure, mas gusto ko yung ganito, yung ahon lusong. Kasi pag ahon mo, recover naman yung kapalit eh. Mas maganda to kung sisipaan mo, bawing-bawi talaga yung inahon mo. Pero kung ayaw mo naman, okay din, kasi mas matulin pa rin eh. Palusong kasi. Pero para hindi sayang yung lusong, maganda sabayan ng sipa. Pero alalay lang yung sipa, yung walang puwersa. Ito mga ka-adventure, nandito na tayo sa Ilocos Norte. Yan yung arko. Yun oh, Ilocos Norte unlock. Woo! So yan mga ka-adventure, nandito na tayo sa arko ng Ilocos Norte. So ayan yung arko ng Ilocos Norte. So from Taytay hanggang makarating dito is 471 km. Grabe. Tapos ito, may mga nagtitinda rito ng palamig, tsaka ayan, may mga merienda rito. Tapos pwedeng magkabit ng sticker dito sa motor ni Kuya. Ayan. So mamaya magdidikit tayo dyan. Pre, buko! Buko pre, buko! Yeah. So yun mga ka-adventure, mayroong human drone dito. Hey!
Yun oh. Ay, ibang klase. Sanay na sanay si kuya oh. Eh. Tindi no. Kala ko sa Siargao lang may ganon. Meron din pala rito sa Ilocos Norte. Talento ng mga human drone. Galing ni kuya. So yun mga ka-adventure, ito padyak na tayo ulit. Tapos na kami magpa-human drone doon, magpa-picture. Siyempre di ba, sabi ko nga sa inyo, kapag napunta kami sa isang lugar, sinusulit talaga namin. Nagpi-picture talaga kami. Hindi pwedeng hindi kasi hindi natin alam kung makakabalik pa ba tayo dito. Ayun, ito, ahon agad. Pagkalampas ng arko, ahon. So, ang galing ni kuya. Galing mag-picture, galing mag-human drone. So, 5 taon na raw siya rong nagtitinda. Konti na lang mga ka-adventure. 26 kilometer na lang. Andun na tayo sa Paway Church. So, sabi ni kuya may ahon daw dito. Ito na yung ahon siguro na sinasabi niya. Ito na yung sinasabi ni kuya, ahon. Ahon nga. Si Bentley oh, tinayuan na. Mga ka-adventure ay may sign oh, nakalagay Badok. So pa-triangle yan, dito kami sa kanan dumaan. So paglampas nung Ilocos Norte, ahon konti, tapos lusong na mahaba. Eto medyo rolling pa to, yung part na to. So yan mga ka-adventure, andito na tayo banda sa darat. Yan, hindi ko nakunan yung ibang nadaanan namin sa likod dahil yung GoPro ko nagahang. So tumigil pa ako para ayusin. So ngayon ito, nakapag-record na tayo. Hindi ko tuloy nakakunan yung lugar ni Juan Luna. Yan, so may museum si ano doon, si Juan Luna. Yan, yung mga estudyante nagtutor din doon. Saka yung ibang mga turista syempre pinupuntahan nyo. Isa sa mga dinadayo rito yung Batak. Isa sa mga dinadayo yon yung Batak, dahil sa museum ni President Ferdinand Marcos. Andun sa unahan si Latin, si J. Nasa likod si Bentley. Nagahang din daw yung GoPro niya. So yun yung issue ni GoPro mga ka-adventure. Nagahang talaga. So syempre sayang naman pag hindi tayo nakakuha ng video. Kaya yun, inayos ko na. Matulin kasi yung ano, yung takbo namin kanina. Sayang naman, nasa momentum eh. Ang lakas ng hangin dito. Adventure. Andito na kami banda sa Corimao. So 6.8 kilometer na lang, andun na kami sa Paway Church. So yung kabila pa ng daan na yon, parang ano lang rin siya, highway. Tas dun yung daan papuntang Batak. Mas madali dun. Kung pupunta kayong Batak eh kami hindi na kami Batak. Gaspag nga. Pero kaya pa mga ka-adventure. Saktuhan lang naman yung takbo namin. Pero may ahon dito. May daan din doon sa kabila papuntang Paway. So dito kasi kami tinuro eh. Kaya ito na dinaanan namin. Ang mahalaga marating natin yun. Kaso mukhang budol dito, may ahon oh. Tapos doon pala sa kabila no, wala. O diba? Pag may ahon may lusong talaga. Eto na, lusong na mga ka-adventure. Recover after ng ahon. Namali ata kami ng daan Budol ata yung daanan namin
Ang ganda lang dito, wala ganong dumadaan. Kaso kung madilim kayo dadaan dito, mukhang wala street light. So yan mga ka-adventure, sa wakas eto na, welcome to Poway. Woohoo! So diretso pa para dun sa Poway Church. Konti na lang yan. Grabe yung dinaanan namin. Parang umaahon kami ng pililya. Pero kaya naman. So yun mga ka-adventure, andito na kami. So yun na yung Poway Church. Dito kami sa kaliwa. So yun mga ka-adventure, ito na yung Poway Church. Ganda. Old but gold. So ayun yung sign ng Poway. So yan mga ka-adventure, etong Kusina Balintin, dyan daw kumain kahapon sila Megan Yang dyan. So masarap daw ang pakbit dyan tsaka pizza, sabi nito nila sir. So dito pa rin kami. Dito siguro kami dadaan para madaanan namin yung ibang pwede natin puntahan, yung Malacanang of the North, Sand Dunes, dito daw yun. Tapos may bypass road daw. So titingnan namin kung magba-bypass road kami or magbabayan kami. Depende sa mood. Mas malapit daw kung magba-bypass kami, pero hindi nyo madadaanan yung arko ng lawag doon. Ito mga ka-adventure, padyak na ulit. So time check is 11:12. So from Taytay hanggang rito sa Poway Church is 497 km na kami. So yan mga ka-adventure, dito kami tinuro na kumain dito sa Raman Ilocos Resto. So yan, Taste of Ilocos. Malapit lang to sa Poway Church. Ayan, so dito tayo. Okay. Si Bentley, si Tin, si Jet sa loob na. Yung pa natin pala. You know, loob pala ng bahay ito mga ka-adventure. Di ba? So ito si Bentley. Jet. So ito. Ayan, may mga lutong ulam na agad dito. Para ready to eat agad. Ito na lang muna. Mga ka-adventure, pag dito kayo kumain, lahat ng ulam dito is only rice na. So ito kakainin namin, pakbet, longganisa, tsaka nilaga. Ayan. So nagdalawang order kami ng gulay. Mamaya na lang ulit pagka magra-ride out na kami dito. Mga ka-adventure, time check is 12:08 ng tanghali. So ride out na uli kami. Eto, busog na naman. Solve naman kami dun sa mga kinain namin. Masarap mga ka-adventure. Tapos only rice pa. So yun si Jay, nasa unahan. Ito yung ibang kasama natin nasa likod. Yan. So dito sinabihan kami nung kinainan namin na bawal na raw palang magpagabi rito nang wala kang best. Kasi pagka wala kang best mga ka-adventure, huhulihin ka. So ang multa is 700. Kaya sa mga nagbabalak mag-ride dito, magdala na kayo ng best para for safety na rin. So ito, sana hindi kami gabihin dito. Pero malayo pa kami mga ka-adventure eh. Tansya ko nasa 100 km pa. Hindi ko kasi ma-search yung yung Patapat Bridge mga ka-adventure kasi pinaiikot kami ng kung san-san. Gawa siguro nung landslide nung nakaraan. Bali ang ruta namin is magba-bypass na lang kami mga ka-adventure kasi pag dumaan pa tayo ng lawag, maraming nagsabi sa amin ng mga local dito, matraffic daw doon. Kaya sinuggest sa amin na mag-bypass na lang kami. So kung gusto niyo mag-picture sa arko ng lawag, pwede naman kayo dumaan doon sa bayan. Kaso yun nga lang, matraffic daw talaga. Lalo na raw ngayon kasi puro Christmas party daw. Yung kasi yung pinaka-sentro ng lawag, yung may arko. So dito sa dadaanan natin bypass, madadaanan natin yung Sand Dunes. So doon sa Sand Dunes may nag-iimbita sa atin doon. Yan si Lakwatserong Lakwatserong Lakay. Yan si Sir Emilio. So niyayaya niya tayo doon kasi may kilala siya doon. Kung gusto daw natin mag 4x4 or kung ano yung mga activity ron, siya bahala. Kaso kukulangin tayo sa oras pagka ginawa pa natin yon. Baka pagdating natin ng Patapat Bridge, madaling araw na. So yan mga ka-adventure, ito may nakalagay rito. Dito na pala yung Sand Dunes na 4x4. Dito, papasok kayo dyan. Malapit lang sa Poway Church. Nasa sakupan siya ng Poway.
So dyan yung daan. Alam ko meron din dun kasi may sign din dun. Kaya huminto ako rito para maipakita sa inyo. So ayun na sila, nasa una na. Habulin natin sila. So ito, maghahabol tayo ngayon. Nandun sila sa unahan. So hindi naman nagkulang sa sign dito. Maraming mga sign ng mga tourist spot. Wala, ano yun? Kumaskas yung mga ka-adventure ano ng truck, ano kaya yun? Ayun, nasadsad. Nalaglag yung upuan mga ka-adventure. Bago tayo nakatikit sa kanila, nagabol tayo ng 5 km. Ang haba rin nun. Eto na sila sa unahan. Puro ahon pa naman. Pero kaya lang naman yung ahon, hindi naman ganun katarik. Banayad lang. Yun, lusong haba rin yung inahon. Yan, Paway Lake pala ang tawag dito mga ka-adventure. Nabasa ko lang yung signage. Ang laki rin nasa gitna. So yung left side dagat yan. Tapos yung kanan ilog galing. Mga ka-adventure, ito na yung circle na sinabi sa amin kanina. Yan. So titingnan namin kung saan kami dadaan. Parang nagbago isip ni Jay Siyempre kung sa malapit dun tayo. Pero sabi ng mga taga Paway, malapit daw yung bypass, mas maiksi raw going to Pagudpod. Malaman kung saan tayo. Ayan yung circle So yung pakaliwa dead end yun, kasi papuntang airport yun, airport ng Lawag. So yun mga ka-adventure, itong sa left side yan yung circle, yung kanan yan yung palawag. So yung dito sa kaliwa yung airport. So diretso tayo, bypass daw talaga. Laban na yan, ganun din So dito daw maganda raw kalsada rito kasi bagong gawa to malapad daw ang kalsada rito. Nga pala mga ka-adventure, simula sa Paway Church hanggang makarating dyan sa circle, kulang 20 km. Diba? Tapos ito, binabaybay na namin tong diversion. Bypass pala, bypass road. Yan, 514 km. So dapat dito hindi kayo magkakalayo talaga kasi open na open tong kalsada na to. So kung gusto nyo mag picture dun sa Arko ng Lawag, doon kayo dumaan sa kanan para dun sa para dun lang sa Lawag. So wala akong idea kasi dun dun lang yun sa napagtanungan namin. Dun yung Arko ng Lawag. Tapos may daan din doon kung ano yung binabaybay natin na to. Doon din labas nun. Kumbaga magsasalubong yung bayan tsaka tong bypass. O ito, dito na tayo sa mahabang tulay ng bypass. Ganda rito. So yun daw yung bayan ng Lawag, yung kanan sabi ni Jay Ayun, may tulay din May tulay din, Jay. Solid. Woo! So yan mga ka-adventure, ito soft drinks muna tayo, grabe. Ayun, may ahunin kami tarik. So yun yung kalsada. Dito kami bumili sa may tindahan sa baba. Literal na diversion ng karoon. Ayan literal na bypass Ang kunat, kunat niya Wala ginusto namin dito dumaan Laban na yan. Padyak na ulit. Tapos na mag soft drinks. So dito tayo sa tapat ng LTO. Sa tapat ng LTO, ito ahon So yan, 7% gradient. Dito yan sa bypass. Ayan 7.6 After ng ahon sa LTO, ito lusong. Tapos ahon ulit. So buti na lang may buwelo, kaso ang haba ng ahon Sana sa dulo mahaba yung lusong nang makabawi-bawi naman tayo.
Bypass pa more! Woo! Buti na lang may lusong. After nung ahon. So ito palang bypass na to, dinaan din sa bundok. Bihira dumadaan dito. Madalang. Diyan tayo galing mga ka-adventure sa bypass. So kumaliwa kami, hindi ko sure kung bypass pa to. Mga ka-adventure, nandito tayo sa Petron Bacara. So may sticker wall lang Petron dito. Yan, so nagdikit na tayo. Alright. Ang dami nakadikit oh. Mga ka-adventure, andito pa rin tayo sa Petron. Ito may gusto mag-shoutout. Ito sila sir. Ikaw sir, shoutout. Shoutout sa dito sa Petron Bacara, lahat kami. Ayan, sila sir ang mga tao dito. Nagbabike rin sir, nagbabike din kayo. Minsan sir. Ayan, so dito na kami sa Bacara. Petron Bacara, sumilong, sabay nag-CR, nagilamos na rin. Thank you sir ah. Okay, tuloy ang laban. Konti na lang mga ka-adventure. So simula rito sa Bacara hanggang makarating nga ng Bangi is 51 km daw. Napansin ko rito mga ka-adventure sa pasukin. Ito ang dami nagtitinda ng asin. Yan, ito pala yung part na asinan dito sa Ilocos Norte. Yan oh, magkakasunod yan hanggang dun. Kanina marami na rin tayo nadaanan. Ayan mga ka-adventure, yung tinitinda pala rito, hindi toyo, sukan tuba, tsaka asin. Yan. Anong lugar na po ito? Pasukin. Pasukin pa rin. So yung kaya habaan ng pasukin, dami nagtitinda ng asin, sukan tuba, sibuyas, tsaka bawang. Oh, water break muna kami rito. So yun mga ka-adventure, dito nag-refill kami ng tubig dito sa pasukin. So ito may mga kasabay tayo magmerienda rito. Yan sila sir, shout out. Ayan oh. Hoy, shout out. Yan sila sir. Yung mga nandito. So dito sila nagme-merienda kala ate. May fishball, may kwek-kwek, may karyoka. Yan. Benok Adventure po. Adventure. Yan. So doon sila nagtatrabaho sa may tapat. City na yun oh, nakaupo. So paalis na rin kami rito. Ito mga ka-adventure, padyak na uli kami. Ayan, nakapag-merienda ng tubig, nakapag-merienda na. Iba yung init. Naas makatuyo. So ginawa namin, bumili kami ng tubig doon. Tapos yun, bumili na rin kami ng yelo. Para pag inom, tanggal ang pagod. So yun mga ka-adventure, andito na tayo sa Burgos, Ilocos Norte. Kanina ko pa inaantay na makadaan tayo ng Burgos. Ito kadadaan lang natin. So sa marker kasi nakalagay halos 10 km pa mahigit. So mismong bayan siguro yun. So after ng Burgos, Bangi na. After ng Bangi, pagod-pud na. Iyon oh, konti na lang. Adventure, ito yung lighthouse. Ayan, tanaw dito. Ang taas din pala niyan. Tapos ang view syempre dagat. So ayan, nasa harapan natin dagat na yan. Konti na lang, nasa Bangi na tayo. Side trip tayo saglit dun sa sa Bangi Windmills. Yan, dyan yung daan ng papuntang lighthouse. Kasi yan sa harap oh, ang ganda ng view. Ayan si G oh. Padyak hanggang wasak. Yun oh. Solid. Tanggalan laspag oh, ang ganda ng view. Ganda oh mga ka-adventure oh. Woo! Tanggalan laspag talaga oh, sa ganda ng view. As ito lusong. Yung ang ganda na ng view tapos recover pa. Literal na panalo. Yan oh. Ayun na yung windmill, nakita ko na. Yan, so yun mga ka-adventure, namataan ko na yung windmill. Naahon na namin ang bundok ng Burgos. So after nitong Burgos, Bangi na.
Kala ko naman yun na yung windmill. Magkaiba pala yung windmill ng Burgos tsaka Banggi. Dalawa pala yun. Nabago na. Ano eh? Matalo na yung cambio, pagod na rin. Yan, so yun mga ka-adventure, ito may sign oh. Kapurpurawan. Yan ata yung rock formation. So hindi na kami pupunta ron. Target namin yung Banggi. Kaso mukhang di aabot sa liwanag. Grabe yung Burgos to. Budol malala. Yan, doon ata yan, pakaliwa no. No, yung ano, yung rock formation. Ayun oh, may sign oh. Lakas ni Tin, grabe. Ibang klase ng nilalang to. Parang lalaki na rin. So yun mga ka-adventure, andito na kami sa Pililya Windmill. Ayan oh, Pililya Gaming. Woo! Daanin na lang sa anong hindi, kahit laswag na. Ang laki ng electric fan sa harap natin. So sa Burgos Windmill umabot tayo ng maliwanag. So sa Banggi baka di na tayo umabot doon. Sayang. Ang laki oh. So hiwa-hiwalay pala yung windmill dito. Yung sa Banggi yung isang diretso. Ito mga ka-adventure oh, arko ng Banggi. Nagpakita rin. Kanina pa namin nahanap yan. Grabe rin kasi yung ahon sa Burgos. Ang tindi. Ang haba rin pero hindi naman siya ganun katarik. Kaya naman. Kaso syempre diba, mahaba na yung naipadyak natin. Kaya mahalaga, kakayanin natin ng 3 days. So ito na yung last day na padyak namin mga ka-adventure. Hanggang Patapat. Pero mag-i-stay pa kami doon. Kasi magbi-beach tayo doon eh. Pagkalabas ng arko ng Banggi, ito lusong na. Zigzag to, mahaba. Kanina pa kami lumulusong. So yun mga ka-adventure, lumampas kami. Ito palang tulay na to, pag nakita nyo yan, kakaliwa na kayo rito. Doon kami galing. So pangalan ng bridge na to is Baruyan Bridge. Yan, so pasok tayo dyan. Sana umabot pa tayo sa liwanag. Thank you po. So yan mga ka-adventure, pasensya na kayo. Hindi ko na naipakita sa inyo yung windmill ng Banggi. Pero may mga shot naman tayo ng windmill ng ng Burgos. So medyo nagmadali lang kami kasi nahabol namin na makapag-picture. Kasi dumating kami rito sa Banggi ng 5:30 dito sa windmill ha. So ginawa namin, nag-picture muna kami rin sa unahan para sigurado kasi baka biglang dumilim, hindi na kami makita sa picture. Pero nakapag-picture kami ng maliwanag. Masaya na kami ron. Kasi syempre mga ka-adventure, kung di ako nagkakamali, ito yung kauna-unahang windmill dito sa atin sa Pilipinas. Di ba? Yun oh. So ito, lumulusong kami palabas. So titingnan natin kung ilang kilometer simula ron sa pinasukan namin hanggang makarating doon sa dulo ng windmill. Kung saan kami nagpicture. So si Je, hindi namin nahabol, sayang. Kasi paglampas ng arko lusong na yun, tuloy-tuloy. So alam nyo naman, pag si Je, bilis sa lusong noon. So paglabas, hahanapin namin si Je doon sa labas. Pero nagchat na kami. Yung picture namin rito sa Banggi, i-insert natin dyan sa video para makita nyo naman na umabot kami. Proud kami, umabot kami kasi nagmadali talaga kami rito umahon, papunta rito. Kasi ito si Tin, laspag na pero sumabay sa amin. Ayun, kahit pa paano may picture din siya, di ba? May souvenir na. Yung kasi habol namin dun kasi pagka napunta ka sa isang lugar, mag-picture ka na kasi hindi mo alam kung kailan ka pa makakabalik uli Sayang naman kasi nandito na tayo, di ba? Sulitin na natin. So, ang next destination natin, Pagudpud na. Ayan. So, arko ng Pagudpud, tapos hahanap na tayo ng matutulugan doon. Sa Patapat, doon na tayo para diretso beach na. So yun mga ka-adventure, andito na kami ulit sa main road. Kalalabas lang namin doon sa papasok ng Banggi Windmill. Pasensya na, hindi ko na nakunan yung mismong Banggi Windmill. Hindi ko na ipakita sa inyo dahil nagmadali kami mag-picture talaga. Kasi malapit na magdilim. Buti umabot pa kami ni Latin.
So dumating nga pala kami ron ng 5:30. So, pagdating namin doon, syempre, rekta picture. Ang ginawa namin, nagpicture muna kami sa bukana para sigurado. Tapos, tsaka kami pumunta rin sa mismong picturean, yung isang mahabang windmill. Yo, masaya na kami ron kasi umabot kami. So, sayang si Jay, hindi namin inabot kasi ang bilis ni Jay sa lusong, hindi rin inabot ni Bentley. So, ang totoo niya, sumobra rin kami kung saan yung papasok ng Bangi Windmill. So, yun, nagtanong kami, tapos binalikan namin, nagbakasakali kami na makapag-picture, buti na lang pinagbigyan tayo. So sa along the way na to hanapin namin si Jay, pero nag-chat na rin naman kami. So time check, ayan 6:20 na ng gabi. So siguro hanap na kami ng makakainan dito, tapos rekta na tayo ng Pagudpod. Ayun mga ka-adventure, may mga bata rito gusto mag-shoutout. Sige, shoutout. Shoutout kay Rayleigh Buluma. Ayun, oh. O ikaw? Shoutout kay Lopez Casey. Ito, shoutout. Wala, mga mahihain eh. Shout out 17 Scorcho. Ano yun? Bangi. Team yun. Yun. So sabi nila, simula raw rito sa Bangi hanggang makarating ng Pagudpod, isang oras na lang, no? Ay hanggang ano na yun, patapat na yun. Pero yung arc ng Pagudpod dito na, konti na lang. Konti na. Mga ilang minutes na lang yun? 30. 30 minutes na lang daw. 30 minutes na lang. Arko ng pod. Ayan, so binigyan natin sila ng sticker. Thank you thank you sa inyo. So yun mga ka-adventure, time check is 6:30. So bali kakain muna kami rito sa barbecuean kasi papuntang Pagudpod nasa 8 kilometer. Malapit na yun, pero kakain muna kami rito. Mahirap pumadyak ng gutom. Ayan, makakasama natin si Jay. Ito na si Jay, kasama na natin. So kanina galing na raw siya rito, o lumampas pa hata siya. Tapos bumalik raw siya ron papunta sa may Windmill Bangi. Tapos yun, nagantay na lang siya. So yun mga ka-adventure, eto kain muna kami rito bago kami pumadyak papuntang Pagudpod. So ilang kilometer lang naman eh. Eto, hindi na namin natiis. Mahirap kasi pumadyak ng gutom. Ayan si Tino, ganado na. Yan, so ayun mga kakainin namin yan. Inihaw, tsaka itong dinakdakan. So mamaya na lang ulit. So yun mga ka-adventure, eto ride out na tayo. Time check is 7:41. Going to ano na tayo, Pagudpod. Nasa 7 to 8 kilometer na lang. Ang sarap nung kinain namin doon sa Ihawan. Napa-take out pa nga. So magta-transient nga pala kami is doon sa Blue Lagoon. Para paggising natin, beach na agad. Oh, di ba? Ano nga pala namin dito sa Pagudpod? Sunday na kami uuwi. Eh, celebrate namin yung birthday ni Tin. You know, so birthday niya kasi sa December 17. So araw ngayon is December 15 pa lang. Friday ngayon mga ka-adventure. So Sabado magbi-beach kami hanggang Linggo bago umuwi. Diba? Para sulit naman yung punta natin. Beach mode muna, beach mode, chill mode. Enjoy muna kami rito bago umuwi ng Maynila. Adventure, finally eto na yung arko ng Pagudpod. Woo! Ayan o. So ito, pag nakita nyo na yung tulay na to, yun na, arko na yan ng Pagudpod. Picture kami dyan syempre. Salamat, nakarating din ng Pagudpod. Pero hindi pa nagtatapos ha. Pupunta pa tayo ng Blue Lagoon dun sa may Patapat. So plus 20 kilometer pa ata yun. Ito na mga ka-adventure oh. Pagudpod. Alright. So yun mga ka-adventure, based dito sa speedometer ko, 592 km na tayo. Ayan yung arko. Tapos diretso pa tayo dyan papuntang Patapat. So doon kami matutulog sa may Blue Lagoon. Abutin kami ron hanggang Linggo. So yan mga ka-adventure, nakalampas na kami ng arko ng Pagudpod. Ayan, na-unlock na natin ang Pagudpod. So ito, binabaybay natin yung Pagudpod going to Patapat. Tapos doon tayo magta-transient nga sa Blue Lagoon. So simula daw dyan sa arko hanggang makarating doon, ang estimate is nasa 20 km pa. Tapos ahon to mga ka-adventure. So si Tin tsaka si Jay nauna na. Tsaka nga pala mga ka-adventure, sa kapwa ko siklista dyan, napapadyak dito ng madilim,
So may city ordinance dito na kailangan magsuot ng vest, yung reflectorized mga ka-adventure. Yan, so inano nila yun sa motor, sa e-bike, pati naka-tricycle, dapat naka-vest. So bukas nila ipapatupad yun. Sinuwerte pa kami. So araw ngayon Friday, bukas Sabado, December 16, papatupad na nila yon. So ang pagkakasabi sa akin, ang multa daw nun 700 pesos. Kaya bili na lang kayo ng vest mga ka-adventure bago kayo mag-ride dito. Kasi di natin inaasahan, minsan inaabot talaga tayo ng dilim sa ride natin. Yan, katulad nito kami, na-expect namin maliwanag, nandito na kami. Kaso syempre marami tayong side trip eh. Minsan na lang tayo mapunta rito, dapat puntahan na rin natin yun, diba? Ito, padyak na muna tayo. Hiningal ako ron ah. Time check, 8:51. Matagal-tagal na photoshoot dun sa Arco. Anong oras na? 8:51. So hindi ko sure mga ka-adventure yung 20 km is puro ahon. Kasi nga ngayon lang tayo nakapunta rito. Pasensya na rin kung madilim na yung kuha natin kasi gabi na eh. Ginabi na tayo. So yan mga ka-adventure, ito share ko sa inyo yung dinadaanan namin ngayon. Ayan o, napakadilim. Kaya sa mga pupunta rito at aabutan rin ng dilim tulad namin, siguraduhin nyo yung ilaw nyo. So kung lobat, charge muna kayo bago nyo tahakin to. Charge muna kayo doon sa Arco ng Pagudpod. Kasi after no Arco ng Pagudpod, mahabang tulay, eto na, ahon na to. Maano rin, matataas din yung mga ahon. Ang dilim mo, wala makita sa likod. Yan. Yan, sarap po, kami lang makikita yung mga may ilaw-ilaw lang. Ito, dito pa rin kami mga ka-adventure. Last 6 km budget. So last 6 km, binaybay namin to ng 20 km. Ganito lang oh. Pero ano lang, hindi naman mabilis yung takbo namin kasi hindi rin naman namin kabisado. Tsaka wala kami makita, kundi yung papalapit na kalsada lang talaga. Ito lang yung dinadaanan lang. Ito lang yung nakikita namin. Yung sa dulo wala ka na makikita. Nga pala mga ka-adventure, yung Blue Lagoon tsaka Patapat halos magkatabi lang. Kaso yung Blue Lagoon pakaliwa, yung Patapat kanan. So yung Patapat yun yung going to Cagayan. Yung Blue Lagoon wala, dead end yun. Doon yung sikat na resort, yung Hanas, katabi ng Blue Lagoon. On the way na kami doon. So mga ka-adventure, habang lumulusong kami dyan, may nakita kaming ito, CR. So kanina nandun na kami, yun pala yung papuntang Patapat. So dito kami sa Blue Lagoon. Dyan lang, Patapat na yan mga ka-adventure. Sa part na yan, lusong siya. Yan, doon kami galing, ang dilim oh, wala makita. So, dito kami, hanapin namin yung Blue Lagoon. So alam ata ni Jay yun eh. Yan, so yun mga ka-adventure, ito, pumasok na kami. So kung galing kayo dun sa taas, kaliwa. Ayun, may makikita kayong leon. May leon pala ron, di na namin nakita. Madilim na kasi. Ayan o, dito madilim din pala rito. Ito, may sumabay sa aming lokal dito. Ito si Idol. Ayan o, sasamahan daw niya kami dun sa pupuntahan namin sa Blue Lagoon. Yan, so nakita niya kami dumaan. Ito, nagbike na rin. So konti na lang daw sabi niya. Ay, may mga bangka ano. Tsaka itong right side, seaside na yan. Kaya marami ng mga resort dito. Shoutout ka na Idol, baka may shoutout ka dyan. Idol, shoutout kay TM Salao. Ayun Ruel Jimenez. Yun. So ang daming cyclist din dito mga ka-adventure. Marami rin nagbabike dito, di ba? Ayan, marami rin vlogger no, na pumupunta. Ayan. So ano sila, aware sila rito. Pag may nakita sila mga nakabike, idol, tinatawag nilang idol, di ba? Oo. Ayan o. Ay, thank you, di ba? Narinig nyo. Ito maluwit. Pampabilis yan, pampabilis. Ito ahon pa rin oh, ahon. Ayan mga pampabilis oh.
Plus 10 sa ahon yan. Yung lasahon. Ito, last ahon na raw to. Tapos losong, tapos patabulit. Yun na. Ay mga ka-adventure, ang haba nung ahon. So nasa 8 to 9% naglalaro. Ano kaya? Masakit na rin yun. Sige, tiyagayin mo lang, konti lang yan. Last ahon na raw yan. Ito mga ka-adventure, 12% to. Grabe. Budol pala papunta ron, Je. Ito mga ka-adventure, huminto na sila. Ito na pala yun. Tara, bigyan tayo sticker. So bigyan natin ng sticker si Idol mga ka-adventure. Sinamahan tayo dito. Babalik na. Ito na pala yun. Ito na pala yun, lulusong na kami dyan. Tapos yun na yun, yan, may mga ilaw-ilaw na yan. Oh, yan. Oh, yan na pala yun. Ito mga ka-adventure, nandito na kami banda sa Hanas. Itong nasa kaliwa, ito yung Hanas. So parang ano, hindi na sila nag-ooperate. Dati raw sabi ni Jay, sikat na sikat yan. So yun mga ka-adventure, finally andito na rin tayo sa Blue Lagoon Inn. So ito yung Blue Lagoon Inn. Bali dumating kami rito ng 10:30. So inaabot kami ng 10:30 dahil grabe yung dinaanan namin. Sobrang dilim. So makikita nyo na lang yung ilaw na nagbiblink. Kaya medyo alalay lang kami for safety kasi hindi naman namin kabisado yun. Bali kilometer nga pala natin, yung total ay 612 from Taytay hanggang makarating dito. Grabe mga ka-adventure, naka 600 kilometer tayo. So dito nga pala kami mag-i-stay ng 2 araw. So yung Sabado Linggo namin, bali enjoy na namin dito sa beach na to. Tapos isa-celebrate natin yung birthday ni Tin dito ng Sunday. You know, so batiin nyo na si Tin ng happy birthday dyan sa comment section. So mamaya na lang ulit mga ka-adventure. Maraming salamat sa inyo. So yun mga ka-adventure, nandito na kami sa room na pag-i-stayan namin. So bali 3 yung kama rito. Doon si Jay, dito si Bentley. So dito kami ni Tin. Bali naka-aircon to, may wifi, tapos may sariling CR. Yan. So yung mga susunod na video nga pala, yung pag-i-enjoy namin dito sa beach, iduduktong ko na lang rito sa video na to. Ayan, yung day 4 and day 5. So paano, bukas na lang ulit. The next day. You know, good morning mga ka-adventure. Welcome back again. Ito na yung day 4 ng aming pagod food ride. So ito, andito na tayo sa beach. So yung day 4 namin mga ka-adventure, ito mag-i-enjoy tayo dito sa beach. Tulad nung sabi ko sa inyo kagabi. So bali doon kami natulog yan sa Blue Lagoon Inn. So ang ganda ng view, may windmill dito. Bali pangalan nga pala nung beach na to is Blue Lagoon. Yan. So doon kami galing kagabi Yan, yung bundok na yan, diyan kami galing kagabi. Ayun si Jay maliligo na. Si Tin nagsa-sunblock. Yan. So mag-i-enjoy muna kami rito mga ka-adventure. Ganda, ang ganda ng buhangin Pino, white sand siya. Ayan. Ayun, may mga naliligo din So dito wala ganong tao. Maluwag ang beach. Ayan. So parting to, pag galing kayo dun sa Pagudpud Arco, eto nga kumaliwa kami. So sa dulo niyan wala yan, dead end na yan mga ka-adventure. Puro resort na yan. Tapos ito yung sikat na resort dati, yung Hanas. So meron din sila ron, yung kahabaan din, yung may mga karakter yan. So ayun, may zipline hanggang dun makapunta ron, may zipline. So hindi na kasi nag-ooperate ngayon yung Hanas. So yun mga ka-adventure, bali ayun na sila naliligo na. Yun. So marami-rami rin yung naliligo sa part na to. Dun wala siguro dito yung pinakamagandang spot. Yan, malapit dito sa pinagtulugan natin. Hanggang dulo ganda rin dun Ahan pala rito, ang linaw ng tubig. Ayan ayan, galing na sa alon yan. Ayan ang linaw. Ayan kita nyo, ang linaw. Si Tin lumalangoy na si Jay saka si Bentley So medyo may kalakasan yung alon. Ayan parang pwede mag-surf Ayan ganda ng wave Ito, ahon muna kami. So almusal muna tayo.
Kape-kape muna tayo rito. Ayun sila oh. Mga basang-basa. Grabe, solid oh. Ganda rito. Ang pino nung ang pino nung buhangin, nahahawig talaga siya sa Boracay. Tama yung kuya kagabi. Parang Boracay daw yung rito, yung buhangin. Mga ka-adventure, ito yung rate nila sa mga magtatanong. Yan. So yung room pala na tinutulugan namin is binigay sa amin ng 2,000 per night. So bali tagpa 500 lang kami. Kasi apat naman kami. Ito may kainan sila rito sa likod. Si Gio. Si Tin. So doon namin pinark yung bike namin kagabi. So mga ka-adventure, kain muna kami ng almusal. So ito tayo, Hungarian sausage silog. Si Tin bang silog, si Bentley bang silog din. Si Gio Tapsi. Ayan, may extra Hungarian pa si Tin, oh. Gutom na gutom, ah. Magutom. Hindi nakakain ng empanada. Yan na lang. Ayan, so kain muna kami rito ng almusal. After namin kumain, mga ka-adventure, ng breakfast, so balik muna kami sa room para magpahinga. So ang ganda ng beach ngayon, oh. Blue yung yung tubig, kaya pala tinawag na Blue Lagoon to. Tapos ayun, oh, kita nyo naman, white sand talaga. Tapos tuwing July to September, minsan daw umaabot pa ng November. So pwede mag-surf dyan. Tapos may surfing lesson din. Minsan daw nagkakaroon din ng competition. Ang ganda ng alon eh, oh. May mga naliligo pa rin. Tapos dumadami na yung mga turista na dumarating dito. Kasi araw ngayon Sabado. Yan yung mga nadagdag dito, nagka-windmill. So dati raw sabi ni Jay walang windmill dito. Doon kami galing kanino. Ay kagahapon pala, kanina tuloy. Kagabi yan. Doon kami galing. Ayun oh, may kalsada. So yun ata yung patapat yun. Yung munok ngayon. So yun mga ka-adventure, wala na kaming gagawin ngayon kundi mag-relax, mag-chill. Eto, kain na naman. So ito yung kakainin natin ngayon. Bagnet. So may chop suey, meron din pansit. So yun yung mga kasama natin, oh. So yung calories natin unaw namin dun sa 3 days, ito binabalik na namin. Ito si Tin, oh. Yan, patabayin daw natin si Tin kasi pumayat eh, nagkasakit eh. Nayayat na. Nayayat na. Yan, after namin kumain dito, siyempre magbi-beach uli kami. Yan, so ito yung bagnet, oh. Yan, pag uwi namin high blood na. Yan, food vlogger tayo ngayon, food vlogger. Yan, mukbang na, mukbang. Let's go. Tambay muna kami rito sa harap ng dagat pagkatapos kumain. Relax muna, magpahangin tayo dito para malanghap natin ang hangin dito sa Ilocos. Hindi puro polusyon sa Maynila. Ayun si Tino. Hey! Ayan, so sa part pala na yun, medyo mabato na mga ka-adventure dyan. Pero mahaba pa raw yan. Yung ibang mga naka-adventure dyan, pumupunta rin dito. Dito yung part na liguan talaga. Kaya kung napansin yung haba, oh. Doon, yun, parang mas maputi yung buhangin. Oh, malayo lang, kaya puting-puti. Dahil naliligo, oh. So, tinatanong namin yun, oh, yung kalsada na yun, yun yung aahonin namin bago kami umuwi. Saan tayo dadaan? So yun mga ka-adventure, andito pa rin tayo at kakain na naman. So ito yung kakainin natin ngayon, ito yung seafood platter nila. So nga pala hindi ko sa inyo nabanggit, yung kinakainan namin, dito rin yun sa transient na pinag-stayan namin, dito sa Blue Lagoon Inn. So bali ito yung mumukbangin namin ngayong gabi. Yan, may Shanghai, so yung pinalit nga pala sa crab, chicken kasi wala silang crab ngayon. So yan, may hipon, tas ito. Grabe to. Yan, tas ito malupit to. Windmill lang Ilocos. So dahil nga birthday ni Tin, sasalubungin natin ngayon yan. You know. Happy birthday to you.
Oh, kain na. So, ito na, kakain na kami mga ka-adventure. Ayan, binakbakan na yung itong salad, hipon, tahong. Ito, may isda rito. Tapos yun, chicken, yung pinalit sa crab. Tapos ayan, Shanghai, ang hindi nawawala sa birthday at binyagan. Yan, so, kain muna kami, mamaya na lang ulit. So yun mga ka-adventure, ito. After kumain, ito, shot kami rito. Pampatulog habang sinasalubong ang birthday ni Tina. Yan, Happy birthday to you. Shot. The next day. So yun mga ka-adventure, ito. Pauwi na kami ngayong araw. So araw ngayon is Sunday. So dito tayo nag-beach kahapon. Tsaka kanina, nag-beach din kami kanina. So medyo masama yung panahon ngayon. Ang lakas ng hangin. So time check nga pala is 12:35. Yan, ride out na kami rito sa Blue Lagoon. Grabe, lakas ng hangin. Humuhugong. So yan yung sign ng Blue Lagoon, Yan. Lakas ng hangin, grabe. Yan, Share ko lang sa inyo mga ka-adventure. Bago kayo dumating ng Blue Lagoon, pagkano kayo sa main road, so madadaanan nyo yung Bantay Abot Cave yan. So yun lang yun sa likod. So hindi na kami bumaba kasi ang lakas ng hangin. So ando sila diretso na. Grabe hangin dito. Hindi naman malakas yung ulan, yung hangin yung malakas. Tapos yung ulan parang ano lang angin ng dagat Ayan, ang lakas ng hangin. Adventure, nakalabas na kami sa main road. So nung day 3, diyan kami galing. Tapos dito kami galing kanina. Tapos pagpunta patapat dyan lang yun mga ka-adventure, malapit na. Ayun yung nilusok kami. Grabe, lakas ng hangin dito. Ayun siya tinatangay. Nga pala mga ka-adventure, Blue Lagoon hanggang makarating dito sa main road is nasa 3.8 km. So ito, pumapadyak na kami ngayon, going home, patapat. Ang problema, sobrang lakas talaga ng hangin. Promise. Dinadala kami sa gilid. So yung ulan, kaya naman ambon lang talaga parang nga lang siyang anggi. Parang anggi lang. Adventure, ito, narating na rin natin yung Patapat Bridge. So simula ron sa may nilabasan natin kalsada hanggang makarating dito sa Patapat Bridge, halos 2 kilometer lang. So diba, ang lapit na. So ayan babaybayin lang namin to hanggang doon sa may sign ng Patapat Bridge. Yung haba nitong Patapat Bridge mga ka-adventure, nasa 1.8 kilometer. Mahaba rin. Mahabang baybayin din. Ganda mga ka-adventure Woo! Patapat Bridge, unlock! Grabe, ang ganda pala talaga dito. Solid Ang ganda mga ka-adventure. Solid. Ang ganda dito. Napawaw sit-in. Grabe, ang ganda dito. Ayan, sa part na to, wala nang hangin. Kanina, grabe, hataw talaga akong hataw. Namin natin yung magandang view ng Patapat. Haba, Ang ganda rito, mga ka-adventure. Yun may mga turista
vlog takeover. Nagpi-picture na sila. Tada! Grabe yung dagat. Okay. Mga ka-adventure, nag-vlog takeover si Tin. Andito na kami sa dulo ng Patapat Bridge. Ayan mga ka-adventure, ang ganda. Ganda pala talaga rito. Ayun oh, kitang-kita yung yung kahabaan ng Patapat Bridge. So, pag diniretso nyo yan, yung kalsada na yan, yan yung going to Cagayan, yan, going to Apari, Claveria, ayan, going to Claveria. So, ayan si Bentley, si Tino. Si Jen nandun sa may, sa tindahan. Magdidikit tayo ng sticker dito. Yan oh. Yan, si Tin nagdikit, pero nagdikit din siya, yun yung kanya, laki oh. So, Please like and subscribe. so yung sticker ko malalaki naubos, ang dami kasi nang hinging mga nakamotor. Pag nakamotor binibigay ko kasi yung mga malalaki. Ayan, so dito kami, kakain kami ng empanada. Yun, si Betty kumakain na oh. Okay, eto mga ka-adventure, kain tayo empanada, Ilocos empanada. So andito tayo sa dulo ng Patapat Bridge. Yan. So ito si Insan, kumakain na. Sarap. So yun mga ka-adventure, eto, nag-ready na kami ng mga gamit namin para pag sakay sa bus is tuloy-tuloy na. So bali aalisin na lang yung gulong. So ayan, si Tin, lamig na lamig na. Ayan si J, si Bentley, you know, grabe, iba yung lamig dito. So from Blue Lagoon nga pala hanggang makarating dito is nasa 8 km. O diba, malapit lang. So yun yung Patapat. Dito kami nag-aabang na bus. So dito magagaling yung bus. Waiting muna, mamaya na lang ulit mga ka-adventure. So yun mga ka-adventure, eto may para na kaming bus dito sa may dulo ng Patapat. So ayun na yung mga bike namin. Ito yung sinakyan namin, yung Florida bus. Kaso tanggal talaga dalawang gulong, tapos sinasapinan na lang namin ng karton. So yun, gulong na lang, gulong na lang. Yung gulong doon namin ilalagay sa kabila. Ayan, diretso na to hanggang Cubao. Pwede sa Cubao, pwede rin sa Sampaloc. So yung terminal nila dun sa Camias Road. Pinagbabawal na technique muna tayo. Ito sila sir, mga nag-a-assist sa atin. Let's go, let's go. Thank you po. Ito na, dito na tayo. So yun mga ka-adventure, dito na tayo sa loob ng bus ng Florida. So yung nasakyan namin is biyaheng Cubao, Sampaloc. So yun si Bentley, ito si J, ito si Tin. Ayan. Sa mga magtatanong kung magkano yung pamasahe, 1.5 ang pamasahe dito. Kasama na yung bike doon ha. So kung wala naman kayong bike, 1,250 lang. Ayan. So ito yung nakikita na namin yung mga inahon at nilusong namin nung gabing pumapadya kami rito. Yan. So paano? Kita-kits na lang sa Cubao. Iyon sa wakas mga ka-adventure, dito na rin kami sa Cubao. Nakapag-set up na rin kami ng bike. So ayan, grabe, natagal lang kami pag-aayos ng bike namin ayun, si Insan nag-aayos na. So dumating pala kami rito is 3:40 ng umaga. Tapos umalis tayo dun sa may Patapat Bridge, diba? Nasa 3:30 ng hapon. So nasa 12 hours yung biyahe pa uwi. Grabe, ang haba, nakakaumay. Tapos yun, nakakapagod mag-set up ulit ng bike kasi lahat tanggal dalawang gulong, tanggal yung mga bag, tanggal yung seat post kasi yung bus na nasakyan namin is medyo maliit yung ilalim, yung compartment sa ilalim, kaya yun. Tapos ginawa namin sapin-sapin na lang ng karton para iwas gasgas. Okay naman yung mga bike namin. Yan. So mamaya na lang ulit. Ito, padyak na kami uli, pauwi. So andito kami ngayon sa EDSA. Time check is 4:40 ng umaga. So ito na sila, nasa harapan. So babaybay lang namin tong EDSA hanggang makarating kami ng Ortigas. After sa Ortigas, pa-Floodway kami. So after sa Floodway, Manila East Road na. Yun, hanggang makauwi na tayo ng Taytay. So yun, si Pinsan, uwi pa yan ng Cabuyao, Laguna. Papadyakin na lang daw niya pa uwi. Nasa 52 km yung papadyakin niya. Kami naman,
wala pang 20 kilometer yung papadyakin namin. Siguro nasa 17 lang kilometer simula rito sa Cubao hanggang makarating doon sa Taytay. Eto mga ka-adventure, malapit na kami sa Robinson's Galleria. So pa-shoutout din natin si Insan bago siya umiwalay doon. Shoutout! Oh, shoutout kay Anay na hindi nakasama. Pero pa, shoutout pa. Sana, ilang. Ayun, maraming salamat sa pagsama sa Pagod Food. Right, pagod na. Uwi pa yan ng Laguna. Ingat, ingat sa pag-uwi. Oo, salamat. Dito na kami sa may Robinson's Galleria. Yun yung Robinson's Galleria. Ito si Pinsan, diretso na yan dyan. Babaybayin niya yung EDSA kasi pauwi siya ng Laguna eh. Pag nagsisix kasi siya, lalayo pa. Dito sila sa pakaliwa. Kaliwa kami. Ito mga ka-adventure, oh, may nakasabay tayo. Maglalaguna look, solo. Ang aga ni Sir, oh. Pangalan mo, Sir? Ha? Ayan, si Ian. Taga saan ka? Tondo? Layo, taga Tondo pa. Maglalaguna loop siya, clockwise. Ingat pre ha, ingat ka. Dito na kami mga ka-adventure sa Fishport or Barkadahan Bridge kung tawagin. So ito si Tin. Tin, baka may shoutout ka. Shoutout kay Missy. Tara na, sama na. Tsaka kay Girlie. Tsaka kay Mamo. Thank you sa pag-aalaga ng mga fur babies namin habang nasa ring kami. Kailang. Si Je. Je, shoutout. Shoutout nga pala sa asawa ko. Thank you sa pagpayag. I love you. Ayun. So, dito kami, diretso pa kami dyan mga ka-adventure. Mga ka-adventure, ako naman magsha-shoutout. Yan, shoutout sa mga tropa natin dyan sa Donsa. Shoutout sa inyo lahat. Shoutout din sa Team Harmless. Yan, shoutout din kay Cram. Yan, maraming salamat dun sa pinahiram mo sa amin. At syempre, shoutout din dun sa bike mechanics namin ni Tin na si Mario. Yan, maraming salamat sa pag-overhaul ng bike namin. Swabing swabe. At syempre, shoutout din dyan sa mga ate ko, sa kapatid ko. Yan, shoutout kay Dane, saka doon sa asawa niya, kay Doris at sa pamangkin kong si Gos. Shoutout na rin doon sa ate kong nasa ibang bansa dyan at bayaw ko. Saka yung mga pamangkin ko yan, kay ate Ivy, kuya Cesar, kay Chloe at kay Calvin. Yan, shoutout sa inyo, ingat kayo dyan. At shoutout din doon sa mami ko. Yan, Mamo, maraming salamat doon sa pag-alaga doon sa mga alaga namin pusa at aso. Yan, maraming salamat. So, maraming salamat nga rin pala dun sa nagbigay ng tulong sa amin dun sa may Ilocos. Yan, kay Elio Canong, siklista, tsaka kay Lakwacheryong Lakay. Yan, kay Sir Emilio Mina. Yan, maraming salamat po. Kaya sa mga gusto magpa-shoutout dyan, comment below na like. Isa-shoutout natin yan next video. Maraming salamat mga ka-adventure. Mga ka-adventure, iwalay lang sa amin si Je. Salamat! Ingat, ingat! So paano mga ka-adventure, andito na kami sa Taytay. Dito ko natatapusin yung video. Maraming salamat sa mga nanood dyan at sa mga patuloy na sumusuporta sa akin dyan. Maraming salamat sa inyo. Kung di ka pa nakaka-subscribe, please subscribe to my channel. Pakihit na rin yung bell button para sa mga video updates. Maraming salamat po mga ka-adventure. Merry Christmas and Happy New Year sa inyong lahat. See you next year. Batean na lang sa daan.